Sige po, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 55 verses 10 to 11. Kagabi ay si Pastor Claude ang nag-discuss ng verses 8 and 9. Okay, sige tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa patuloy na pagbibigay mo ng panahon upang kami makapag-aral ng iyong salita. Muli mo kaming samahan at gabayan, Ama, upang matuto kami ng mensahe ng iyong salita at ito ay maipamuhay namin. Gabayan mo kami, gabayan mo ako, Panginoon, makapag-discuss ng maayos. Ikaw po ang sumama sa akin at magturo, aming Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi rin, Brother Edgar. Salamat at nandyan ka na. Hindi natuloy ang ating pagkikita, ano? So siguro sa mga susunod na panahon, na araw, bago dumating ang Panginoon, makikita rin tayo ulit. Okay, so kagabi nga po ay natalakay ni Pastor Claude ang chapter 55 verses 8 and 9 at ito ay tumukoy doon sa level ng pag-iisip ng tao kung ikukumpara sa pag-iisip ng Diyos. Naunawaan natin kagabi na ang kaisipan ng Diyos at ang kaniyang kaparaanan ay malayong malayo sa level ng kaunawaan na mayroon ang tao. Ikinumpara nga ito doon sa diferensya o sa agwat ng langit at ng lupa na kung saan ang kaparaanan ay higit kaysa sa ang kaparaanan ng Diyos ay higit na napakalayo sa kaparaanan ng tao at ang kaniyang kaisipan ay hindi maaabot ng anumang talino na mayroon ang tao dito sa mundo. Yan, so nagpapakita lang po ito ng sovereignty pa rin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroon siyang kalayaan, mayroon siyang kasarinlan o yung identity na hindi kayang tapatan ng tao. Sa mahabang bahagi ng kasaysayan, may mga taong pinilit na mag-aral upang makita o masukat kung anong level ng intelihensya o ng karunungan mayroon ng Diyos. Subalit ang lahat ay nabigo na maunawaan kung hanggang saan ang karunungan ng Diyos. Walang po pwede mang maka-challenge o kaya ay makaabot sa gatiting man lamang na karunungan o level ng kaalaman na mayroon ang Panginoon. Hindi natin siya kayang abutin at walang sino man na mga makakapantay o kaya ay mapapalapit man lamang. Maraming mga Islam o mga Muslim na relihiyon o mga tao na kabilang sa relihiyon ng Islam na nagsipag-aral, nagsaliksik, nagpakadalubhasa upang hanapan ng pagkakamali ang salita ng Diyos. Subalit in the end, sa na pagkakamali ang nakita nila ay pawang katotohanan at katamaan. Ito ay nagdala sa kanila sa sitwasyon na sila mismo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Marami po mga kasaysayan na ganyan. So nagpapakita lamang ito na hindi kayang maunawaan ng Diyos ang kabuuan ng salita ng mga tao. At sa halip ito ay lagi nang magdadala sa kanila ng pagbabago at kaayusan sa buhay. Kaya tayong mga nakakaunawa sa kahalagahan ng kaisipan ng Diyos, hindi man natin totally maunawaan, siguraduhin natin na tayo ay makasunod sa mga kaunawaan na ito at hindi natin ito tatalikuran na kagaya ng ibang mga tao sa panahon ng lumang tipan na tumalikod dito. Okay, sa gabi pong ito, ating tatalakayin ng verses 10 and 11 kung atin itong matatapos ngayong gabi. Ang sabi sa verse 10, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit at ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Sa talatang ito, hinahambing ang salita ng Diyos sa ulan at niebe. Niebe ay, ano ba English ng niebe? Snow, no? Sa panahon ngayon, I think ay bumabagsak ang snow sa iba't ibang dako ng mundo.
tulad ng siguro I think sa Canada yata ay snow season. I'm not so sure, no? Okay. Ang isang katulad nito ay yung ulan na bumabagsak mula sa langit upang diligan ang lupa na nagiging sanhi ng pagtubo at pagpaparami ng pagkain. Gayon din, ang salita ng Diyos ay lumalabas o na ipapahayag, bumababa sa buhay ng tao sa at nagbibigay ng spiritual na pagkain sa mga tao, nagbibigay ng mabubisang sitwasyon o mabibisang karunungan o pagkaunlaran sa buhay ng mga tao. Ang salita ng Diyos ay dinadala sa tao ng banal na spirito upang maisakatuparan ang kaniyang mga layunin na nagdadala din ng spiritual na buhay o yung kaugnay ng tinatawag nating salvation, kasaganaan at tagumpay na hindi kailanman bumabalik na walang laman o walang bisa. Yan, nandiyan na si Pastor Claude. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa pagsama ba. Yan. Tinitiyak ng talatang ito sa mga mananampalataya na ang mga pangako ng Diyos ay maaasahan at ang kanyang binigkas na salita ay makapangyarihan na tinutupad ang kanyang banal na kalooban sa buhay ng mga tao at sa mundo. Ginagamit ng talatang ito ang natural na sitwasyon ng ulan at niebe, natural phenomenon, upang ipabatid ang isang makapangyarihang espiritual na katotohanan tungkol sa salita ng Diyos at ang nakapagpapabagong epekto nito sa kaluluwa ng tao. Sa talatang ito, maunamaan natin na yung ulan at yung niebe, once na ito'y bumagsak na sa lupa, hindi na to babalik sa langit. O actually, babalik siya in a form of yung tinatawag nating evaporation. Ano po? Napag-aralan natin yan sa science. Pero bago siya bumalik doon sa kalangitan o kung doon sa ulap, mayroon siyang iniwanan na something doon sa lupa. At ito yung sustansya o nagbigay ng sustansya sa lupa na naging dahilan ng pagtubo ng buto, lumaki ang halaman, at ito ay mag-produce ng bunga. Ganoon din ang naisipahiwatig ng talatang ito sa salita ng Diyos. Once ng salita ng Diyos ay dumating sa tao, nabasa, narinig o naunawaan, pumasok sa kaniyang kalooban o sa puso, ito ay siguradong magbubunga ng mabubuting bagay. Magdadala ito ng mabubuting sitwasyon sa buhay ng tao at hindi ito babalik sa pinanggalingan niya na walang naging epekto dun sa taong binabaan. Kaya lang, ang tantanong minsan sa ating mga tao sa kasalukuyang panahon, bakit may mga taong nakarinig ng salita ng Panginoon, subalit hindi naman nagbago ang buhay? Well, ang sagot po ay mababasa sa Matthew 13, the parable of the seeds or of the sower. So meron doon ilang klase, may salita ng may binhi o yung salita ng Diyos na natanim sa gilid ng daan o sa gigilid lamang ng mga tao. Narinig ng tao pero hindi sila nagbigay ng pansin. Meron namang natanim sa batuhan, nakarinig ng salita ng Diyos na excite, na sumunod pansamantala, pero hindi nagtagal, hindi na napili. Meron namang nakarinig sa dawag, yung dawag ay it represents persecutions and trials. At hindi niya natagalan yung kanyang mga persecution na nararanasan. So, hindi rin nag-produce. And then finally, yung nag-produce na bubagsak sa matabang lupa ay nag-produce ng bunga ng halaman at ito ay namunga ng tig-6 na po, tig-30 po at tig-10. So ganun po ang disenyo ng Diyos. Yun ang prinsipyo. Okay, meron ako nakikitang bisita natin, si Brother Alan. Okay, salamat kapatid. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Nasa Garchitorena ka ba o nasa Bulacan? Ayan, si Alan Francia. I think, okay, siya ay si kapatid na Alan Francia ay kasama natin noon na nagsisimula sa Winner Church. Napakahabang panahon na. Ayan, okay. Ayan.
So, ang naisipahiwatig nito, ang tunay na ang salita ng Diyos na tunay na bumagsak sa tamang sistema, tamang sitwasyon o tamang pamamaraan, tinanggap ng tao, ipinamuhay, ay siguradong magbubunga ng maganda, ng resulta, at hindi nito sasayangin ang pagkakataon na mawala. Siguradong ito'y magkakaroon ng epekto dun sa taong makikinig at susunod dito. Nagsisimula rin ang sipi o ang talatang ito sa isang matingkad na imahe ng ulan, yung nga nabanggit natin kanina, na bumababa mula sa langit. Ito ay ang ulan at niebe ay mahalagang elemento para sa ikabubuhay at paglago, tulad ng salita ng Diyos na mahalaga para sa espiritual na pagkain at pagpapanibago. Spiritual food, nagdadala ng kaligtasan, spiritual transformation, buhat ng yung nandun ka sa buhay na mapangit, pero dahil nakarinig ka ng salita ng Panginoon, kung pwede nitong baguhin ang iyong buhay kung ikaw ay susunod ng tapat. Pero ang minsan po nakakalungkot ay hindi lahat ng taong nakarinig ng salita niya ay tumatalima o sumusunod. Well, wala tayong magagawa sa ganun kasi kailangan talaga yung mabisang pakikinig at pagsunod. Sabi dito uli, ang ulan at niebe na bumabalik sa langit nang hindi natutupad ang kanilang layunin ay nagsisilbing metaphor ng salita ng Diyos na hindi bumabalik ng walang kabuluhan. Meron din talaga nangyayaring ganoon. Hindi natin eksakto maipaliwanag bakit may mga ganon. Pero walang isang posibleng dahilan ay yung pagkakaroon ng saradong isip, saradong puso na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Practically, may mga taong ganun talaga binahaginan mo ng salita ng Panginoon pero hindi nagbukas ang puso, hindi nagbukas ang damdamin at kaisipan. Ayaw pakinggan na nagmamatigas. Well, hindi natin kayang ipaliwanag eksakto anong dahilan ng Panginoon. Pero ang pinakamalapit dito ay yung salitang eleksyon o yung pagkapili ng Diyos. Hindi siguro kalooban ng Panginoon na makarinig, maunawaan niya ito. O kaya posible rin namang wala pa sa tamang panahon. Yan. At kaya hindi pa siya tumutugon. Ang salita ng Diyos ay palaging natutupad generally ang layunin at kung bakit ito ipinadala, kagaya din ng ulan at niebe. Hindi ito hahayaan ng Panginoon na bumalik sa kaniya na walang resulta. Yan. Ang isang makikita nating resulta ay itong sitwasyon natin ngayon. Bagamat marami tayong mga kasama dati na nakikinig dito sa ating daily devotion, pero habang tumatagal ay nababawasan. Pero meron din namang mga nadadagdag, meron ding curious na biglang magkiklik dahil naka-live yung ating Facebook at tapos masusundan na nila at makikinig. Pero isang bagay na makikita mo dito, generally, minsan dati umaabot tayo ng 20 o higit pa na nagjo-join dito sa iba't ibang bansa. Pero alam niyo po yung patunay na ang hirap i-maintain ng consistent na pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin yung palagian. Kasi dati may nagjo-join tayo na nasa US, nasa Middle East, nasa Europe, at iba't ibang dako ng Pilipinas. Pero nung nagtagal, siguro sila na boring, napagod, hindi na nagjo-join uli. Pero at least naandyan kayo, consistent. Actually, siguro si Pastor Nanding ay naandyan kahit medyo may karamdaman at minsan ay nagiging makakalimutin na, pero tuloy-tuloy pa rin. Si Nanay Gertrudes din yan, hindi siya nagjo-join sa Wednesday and Sunday, pero regularly nagjo-join siya dito sa ating daily devotion. Ayan, si Brother Alan, nakasama natin ngayon, at si Sister Leonie, sana ay pwede rin kayong mag-join lagi. Ito ay every 8 p.m. Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Then pag Saturday at Sunday ay 6 p.m. So, ayan. So, biyaya ng Panginoon. Ang Wednesday ay prayer meeting. So, wala tayong daily devotion noon. Ayan. Biyaya ng Panginoon ay makakatulong ng kahit papaano. Meron tayong matututunan dito. Ayan. Okay.
Ipinapahayag ng talatang ito ang mga konsepto ng banal na pagkakaloob o divine providence, espiritual na paglago, at ang bisa ng salita ng Diyos. Ipinapakita nito ang katapatan ng Diyos sa paglalaan para sa kaniyang nilikha o sa mga taong pinili o iminamahal niya, pag-aalaga ng espiritual na buhay sa pamamagitan ng kaniyang salita. Itinatampok din ng talata ang pagkakaugnay-ugnay ng natural at espiritual na mga kaharian na naglalarawan kung paano ang paglalaan ng Diyos sa pisikal na mundo kung saan ang pisikal na mundo ay sumasalamin sa kanyang paglalaan sa espiritual na kaharian. Hindi sigurado na magdadala ito ng resulta o ng bunga sa mga taong makikinig at susunod dito. Hindi hahayaan ng Panginoon na ito ay mabigo dahil ito ang kaniyang disenyo. Okay? Sa mas malawak pang konteksto, God bless you mga anak. Ayan, medyo na lang pa. Sa mas malawak na konteksto, ang Isaiah 55 ay isang kabanata ng kaginhawahan at pagkapanumbalik na nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa bayan ng Diyos. Ang mga naunang talata ay nagpapaabot ng paanyaya sa lahat ng nauuhaw na lumapit sa tubig at tumanggap ng malaya mula sa Panginoon. Ito ay naghahanda ng pundasyon para sa paglalarawan ng ulan at niebe sa talatang ito. Dahil ang probisyon ng Diyos ay inihahalin tulad sa tubig na nagbibigay buhay na tumutugon sa pinakamalalim na pananabik ng kaluluwa. Ayan, salamat Nicole sa iyong pag-join. Si Nicole po, Nicole Cordero, yung ating nakasama doon sa ating Christmas fellowship doon sa Talisay. Yan, salamat Nicole uli sa inyong mga tulong na ginawa sa Touching Lives. Ayan. Okay, ang simbolismo ng ulan at niebe ay maaaring bigyang kahulugan bilang simbolo ng biyaya ng salita ng Diyos o literaling biyaya ng Diyos na may kapangyarihang magdala ng buhay at pagpapanibago. Ito po'y nagpapakita sa pangkalahatan na ang mga taong pinili ng Diyos na sumunod at nanampalataya sa Kanya hindi pababayaan ng Diyos. Hindi po totoo yung mayroong mga teorya na batapos na maligtas ang mga tao ay iniwanan na ng Diyos. Mayroong mga ganong katuruan. Ano po? Ito pong binabanggit o nangyayari dito sa talatang 10, nagpapakita na matapos manampalataya ang tao, tuloy-tuloy ang proteksyon, ang pagkalinga, ang pagbabantay at pagpuprovide ng Diyos sa kaniya ng kaniyang mga pangangailangan. Hindi niya ito iiwanan. Kaya nga hanggang sa kasalukuyang panahon, nakararamdaman nating lahat yung pagsama ng Diyos. Kaya nga yung paborito nating pangalan pagka Pasko, yung Emmanuel, ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin o God is with us. So, itong talatang ito ang patunay na hindi tayo iiwanan ng Diyos. And kahit na anong mangyari, siya ang magpuprovide ng karunungan at ng anumang pangangailangan natin upang ang ating espiritualidad ay lumago at magkaroon ng kakayahan na magpuri at magbigay ng karangalan sa Kanya, simula ng panahong manampalataya at hanggang sa dulo ng panahon. Sa huli, ang talatang ito ay naghahatid ng isang malalim na mensahe tungkol sa walang hanggang kapangyarihan at bisa ng salita ng Diyos sa pagdadala ng espiritual na paglago at pagkabuhay. Ang isang elemento na nagbibigay o nagdadala ng kaligtasan ay ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tinitiyak nito sa mga mananampalataya ang katapatan ng Diyos muli sa paglalaan para sa kanilang mga pangangailangan at pangangalaga sa kanilang mga kaluluwa. At nagsisilbi itong isang panawagan upang yakapin ang nagbibigay buhay na salita ng Diyos at hayaan itong mamunga sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ay parang butil ng halaman na pumatak sa lupa. Ang lupa ay yung ating puso na pumatak ang salita ng Diyos. Natanim at kagaya ng buto o na naging halaman,
ito'y araw-araw ay ninonurture o pinagyayaman, pinapaunlad, inaalisan ng mga damo. Ang puso ng tao na binabaan ng salita ng Diyos ay ganoon din. Atin din itong ninonurture, atin din itong nililinis. Tinatanggal yung mga weeds o yung mga dawag, yung mga damo para magpatuloy na lumago. Ayan, si Tony Rose, magandang gabi Tony Rose. Salamat sa iyong pag-join. Buhat naman siya sa Cabuyao, Laguna. Ayan. Okay, bilang pagtatapos, ipinapakita ng talatang ito ang paglalarawan na ang layunin ng Diyos ay mangyayari o matutupad anuman ang maging hadlang. Bumagsak yung tubig at yung niebe sa lupa, pero nangyari yon sa kalooban ng Diyos at hindi ito bumagsak ng basta bumagsak lang. Meron siyang purpose, meron siyang ginawa sa lupa. Pinagyaman niya ang lupa upang yung mga halaman ay tumubo. Gayun din ang pagbagsak ng salita ng Diyos sa ating mga puso ay mayroong mangyayari o may gagawing katuparan at aayusin nito ang buhay ng isang tao. Kaya nga yung kasibihan natin yung tao daw na ang Biblia ay buong buo, ang buhay daw nun ay wasak. Pero kung ang tao na may Biblia na halos wasak na, sira-sira na yung mga pages, sigurado na ang buhay noon ay buo. Kasi yung tao na yan ay nagbabasa ng Bible o ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po ninyong i-display ang inyong mga Bible sa mga cabinet, sa mga aparador. Huwag kayong manghinayang na masira ang mga pages ng Bible. But of course, huwag nyo naman sasadyaing sirain kasi hindi naman tama iyon. Titingnan po ninyo kasi baka may nakaipit na 500 dyan na iniwanan ng pastor o kaya anong sabi ni Brother Edwin nung Sunday kutsara naman daw. Okay, salamat Nanay Gertrudes. Nasa Japan pala si Tony Rose ngayon. Kasi ito po ay kaibigan naming Pastor Monet, mga kasama din dati yan sa Winner Church Ayan. Okay, so salamat po. Okay, so makikita natin na may layunin ang Diyos at yung layunin na ay matutupad no matter what. Ano man ang mangyari, hindi hahayaan ng Diyos na mabigo ang kanyang purpose. Okay, punta po tayo sa verse 11. Gayun din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Actually, pareho din. Ito na yung halos ito yung pinaliwanag natin dito sa verse 10. Pero then, ang talatang ito ay isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos na inihahambing ang kanyang binigkas na salita sa ulan at niebe. Hindi ito kailanman mabibigong makamit ang layunin o ang pagbibigay buhay sa pagtupad sa banal na kalooban at pagtatagumpay sa anumang gawain niya kanyang ipinagagawa rito na nagbibigay diin sa katapatan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng ang kanyang mga pangako at ang nagbibigay buhay na bisa ng kanyang katotohanan kapwa sa natural at spiritual na mundo. Nagpapahayag ito ng kapangyarihan at bisa ng salita ng Diyos. Ang talatang ito ay ipinapahiwatig bilang katiyakan na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mawawala ng kabuluhan. Hindi ito nilikha ng Diyos para maging dekorasyon lamang, para masabing may salita niya, pero sigurado ito ay may layunin. Marami sa ating mga tao na maraming Bible, pero hindi naman binabasa. Ngayon, kung meron po kayo diyang mga Bible na nasisira na at kailangan ng kapalit, ay meron naman pong pwede namang mag-provide ang Panginoon ng pamamaraan para mapalitan. Ang mahalagay na basa po natin ang mga pahina ng Bible natin. Muli, ang talatang ito ay kasama ng mga tema ng nagbibigay diin ng sa tiwala, pananampalataya at ang walang kapangyarihan at pagkakaloob ng Diyos. Yung divine provision, Hindi lamang physical na pagkain, hindi lamang kaligtasan, kung hindi yung gabay. Pwede natin yung i-consider na part ng tinatawag nating sustaining grace
o kaya yung common grace or daily grace, no? Yung salita niya na siyang gumagabay sa atin. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito muli ay ang pagkakaroon ng Diyos na mapagkakatiwalaan sa pamamagitan ng pag-provide ng kanyang mga salita. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang kanyang salita ay likas na makapangyarihan at epektibo at hindi nito kailanman mabibigong maisakatuparan ang kanyang nilalayon. Ito ay nagpapahayag ng otoridad at soberanya ng Diyos, pati na rin ang kanyang mga hindi natitinag na katapatan sa kanyang mga pangako. Nagsisilbi rin itong paalala sa mga mananampalataya na magtiwala sa salita ng Diyos. Alam na ito ay palaging matutupad. Muli, binibigyan din ng talata ang banal na layunin sa likod ng salita ng Panginoon. Tinitiyak nito sa mga mananampalataya na ang kanyang salita ay hindi basta-basta at hindi pabago-bago. Kung ang ating Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang salita ay hindi rin nagbabago. Kaya nga po sa pag-aaral natin, ang interpretasyon ay hindi rin pabago-bago. Iisa lang ang interpretasyon ng salita ng Diyos at magkakaroon lang ito ng iba't ibang aplikasyon o paglalapat sa buhay natin. Dati may narinig ako na ang sabi ng isang kabataan, kanya-kanya naman tayo ng interpretasyon sa Bible. Mali pong term yun. Isa lang po ang interpretasyon, may magkakaiba lang ng application o paglalapat. Yan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos ay dinisenyo upang maisakatuparan ang kanyang kalooban at upang matupad ang kanyang mga plano para sa kaniyang bayan. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na umasa sa mga pangako at turo na matatagpuan sa banal na kasulatan. Batid na ang mga ito ay banal na inayos para sa kanilang kapakinabangan at sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Bukod pa dito, ang talatang 11 ay tumutukoy sa kapangyarihan ng salita na bumago ng tao, ng buhay ng tao. Ipinapaunawa nito na hindi hahayaan ng Diyos na ang sino mang mananampalataya ay manatili sa kung ano siya o kung anong klase ng pagkatao mayroon siya dati. Definitely, gusto ng Diyos na mabago siya at ang isang gabay o kagamitan na pwedeng gamitin o pwedeng makatulong sa tao para magbago ay ang salita ng Diyos, yung Bible nga. At syempre ito ay nasa ilalim ng gabay at gabay ng banal na espiritu. Sa isa pang simbolikong paraan, inilalarawan ng talata ang banal na otoridad at bisa ng salita ng Diyos. Sumisimbolo ito sa mga hindi sumusukong kapangyarihan at pagiging maaasahan ng kanyang pangako. Pati na rin ang hindi mapipigilang katangian ng kanyang kalooban. Ipinapahayag din nito ang ideya ng banal na komunikasyon dahil ang salita ng Diyos ay isang banal na salita na lumabas o nagmula sa bibig ng Panginoon na sumasalamin sa kanyang aktibong pakikipag-ugnayan sa kanyang nilikha at sa kanyang pagnanais na ihayag ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Kaya nga po yung laman ng Bible ay hindi ito mga fixed items. General po ito para maging applicable sa lahat ng pagkakataon. Kaya wala po tayong makikita doon ng eksaktong date ng kapanganakan ni Jesus Christ. Even the Holy Week, hindi rin po yan nakapix. Wala yan date na nakalagay sa Bible. Kaya mga kapatid, baka meron pa sa inyo naghahanap ng date, meron pa sa inyo yung naghahanap ng mga proof ng Pasko, wala po tayong makikitang direkta niya sa Bible. Hindi po mahalaga ang date sa bagay po na iyan. Okay, bilang pagkatapos, ang talatang ito ay nagsisilbing isang malalim na deklarasyon ng pagiging mapagkakatiwalaan, layunin at kapangyarihang bumago ng salita ng Diyos. So nabanggit na rin natin kanina, ang disenyo ng Diyos sa isang tao na pinili niya, itinalaga upang manampalataya sa Kanya ay lumago
mabago ang buhay, lumago sa pananampalataya, makilala ng buong buo ang Diyos, at magkaroon ng katangiang kahawig ni Kristo o yung tinatawag nating Christ-likeness. Ngayon, sa lahat ng prosesong ito, sa mahabang panahon ng paglalakbay ng buhay mananampalataya dito sa lupa, bago tayo tuloy ang umakyat sa langit, kailangan natin ng gabay at ito nga ay ang kaniyang salita. Ito ang instruction ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy po itong hamon sa ating lahat. Ay palagay ko naman ay wala dito sa nagjo-join sa atin dito na hindi nagbabasa ng Bible. In fact, uso na ngayon yung tinatawag nating daily devotion. Nung ako'y nagsisimulang mananampalataya, hindi pa yan ganun kauso eh. Basta magbasa ka ng Bible, basahin mo yan, ngayon daily devotion. Kaya lang minsan po, actually hindi minsan, malimit, ang nagiging sistema ng tao sa daily devotion ay parang spin na win. No? Parang mag-iikot ka ng ruleta, tapos kung anong tumapat, yun na yung devotion mo. Mali po yun. Pagising mo sa umaga, buklat ka ng Bible, tapos yung unang page na mabuksan mo, ito yung salita ng Panginoon para sa akin sa araw na to. Mga kapatid, theologically, biblically, practically, mali po yun. Hindi po ganoon ang devotion. Ang devotion ay pinag-aaralan mo ng buong buo, malalim ang salita ng Diyos simula sa una hanggang sa katapusan. So dito sa Touching Lives, ang ating sistema dito ay series. Simulan mo yung isang libro at simulan mo sa verse 1 at tapusin mo yung sa pinakadulong verse. Kasi para maunawaan mo yung buong mensahe. Mali po yung salita o katuruan na mayroong specific word of God para sa atin sa isang particular na panahon. Lahat po yan ng salita ng Panginoon ay applicable sa ating buhay. At lahat yan ay salita ng Diyos na kinakailangan nating matutunan at pag-aralan. Kung kailan ipapatupad ng Diyos yan sa ating buhay, ay siya na po ang nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin na yung nabasa mo sa araw ng Lunes ay yun lang yung word of God para sa iyo sa Lunes. Mali po yun. Halimbawa, ang word of God ng Diyos sa iyo sa Lunes na sinasabi mong devotion. Kasi may mga pastor nagtuturo na gano'n Yun yung word of God sa iyo sa araw ng Lunes. Ano ba ang word doon ay, ano ba particular, magiging masaya ka sa araw na to. Halimbawa lang gano'n. So, paano yung ibang bahagi ng buhay mo sa isang araw? Kung yun lang ang specific na word of God. Kaso nabuhay ka ng 24 hours. Baka yung part ng pagiging masaya mo, hindi naman buong 24 hours. Diba? Paano kung ang word of God ay yung tungkol sa kaligtasan? Paano kung ligtas ka na? Di syempre hindi na applicable, ligtas ka na So marami pong mga ganoong problema. Tatandaan po natin na ang buong Biblia ay lahat ay kinasihan ng Diyos at ito'y magagamit natin sa iba't ibang bahagi, actually sa lahat ng bahagi ng buhay natin. So mga kapatid, suggestion ko po sa inyo, kung kayo'y magkakaroon ng daily devotion, basahin po natin yung buong aklat. Halimbawa, binasa mo ay Book of Romans, huwag kang hihinto hanggat hindi matatapos yung verse 1 hanggang sa pinakahuling talata nito para lalo mong maunawaan kung anong mensahe ng Diyos. Huwag po tayong yung tawag ng pastor ko dati, tinikling Bible study or tinikling devotion. Alam mo yung tinikling? Isang uri ng sayaw na walang ginawa kung hindi magtatalon. Huwag po tayong tatalon-talon pag tayo ay nagde-daily devotion. Mali pong approach po yan. Ayan. So, kung mayroon po kayong mga katanungan pa sa mga ganyang sistema at pamamaraan, pwede po kayong mag-chat at pwede namin po kayong gabayan. Okay, so, ang ating natalakay sa gabing ito ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tumutukoy sa kahalagahan ng plano at disenyo ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ginamit yung simbolismo ng ulan at niebe para magkaroon ng resulta sa lupa. Ngayon, again, yung lupa tumutukoy sa ating puso at sa ating pagkatao. At yung salita ng Diyos yun ang nagbibigay sustansya sa ating puso, sa ating pagkatao.
para tayo ay makapamuhay bilang tunay na mananampalataya, mabago ang ating buhay, makagawa ng mabubuting bagay, at makilala ang Panginoon at makapagbigay sa Kanya ng kaluguran. Kung wala ang salita ng Diyos sa ating mga puso, hindi natin magagawa ang mga bagay na iyan. Pagka kayo po ay nakakita ng isang taong nagsasabing Kristiyano, tapos ang sama ng ugali, pabago-bago ang sistema sa buhay o yung mga salitang lumalabas sa bibig, hindi dapat lumabas sa kanya. Isa lang po ang dahilan noon, hindi siya nagbabasa ng Biblia. Hindi po siya nagdi-devotion. Wala siyang daily enrichment ng kanyang buhay mananampalataya. Subukin po ninyong si Pastor Claude, subukan mo Pastor Claude, dawag kumain ng 1 linggo kung anong mangyayari sa iyo. So, nagawa na ng mga halimbawa si Pastor Claude. Siguradong mamamayat ka physically. No po? Pero pabor kay Pastor Claude yan. Kung paano yung espiritu natin pag hindi mo siya pinakain ng 1 linggo? Spiritual malnourishment po ang tawag dyan. Meron pong malnourish sa espiritu. Yan po ang dahilan. So, syempre, pagka ang sa science, equilibrium. Pag sinabing equilibrium, ito yung siso, yung timbangan. Sa gitna mayroong pole. So, dalawang ganyan po yan eh. So, pagka dapat balanse. Pagka umunti yung spiritual food mo, dadami yung worldly food. So, kailangan balance yan. As much as possible, dapat mas maraming spiritual food. Kaya pag nakikita mong maganda yung ugali mo at maayos yung pamumuhay, ay siguradong puno ng spiritual na pagkain. Pero pag nakikita mong medyo sumasama na yung ugali, pangit na yung salita, kulang na to sa spiritual nourishment. So, yan po ang ating tatandaan, mga kapatid. So, tayo mga nakakapakinig nito, alam na natin dapat ang ating gagawin. Alam na natin kung saan tayo magpapayaman, hindi lamang sa Messenger, hindi lamang sa video o sa YouTube o kung ano-ano mang laro, hindi lamang sa chat, sa halip sa salita ng Panginoon. Okay, so yun lang po mga kapatid, ang tema at aralin natin sa gabing ito. Nawa sa kahit kaunting bahagi ng ating natalakay ay natuto po tayo, lubos ang mailapat natin sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsama, pakikinig. At pwede po ninyong i-share yung ating mga video sa ibang mga kapatiran, sa mga kilala ninyo, upang yung konting natutunan natin ay matutunan din nila. Kung meron po naman kayong mga katanungan, huwag po kayong mahihiya, mag-aatubiling magtanong. Kung meron po kayong mga reaksyon sa mga nasabi ko, nabanggit, napaliwanag, pwede rin po kayong mag-react at pwede natin pag-usapan ang mga bagay na iyan. Okay, tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng pribilehyo, ng opportunity na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa gabay mo, sa biyaya mo, sa karunungan, sa kalakasan ng katawan, sa kabila ng mga iba't ibang sitwasyon, ay narito pa rin kami at patuloy na nag-aaral. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na nakapakinig ng pag-aaral na ito, na mabago ang buhay, maisaayos, at patuloy na magkaroon ng tapat, kumpleto na paglilingkod sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so salamat po Nanay Gertrudes, Tony Rose, Nicole, Brother Alan Francia, kung nandyan ka pa, siyempre si Pastor Nanding, si Brother Edgar, si Pastor Claude, si Ate Alma, Kuya Bob, ang buong pamilya, kung sino man ang kasama ninyo dyan na nag-aaral ng salita ng Panginoon. At syempre dito, syempre si Mami Ay. Salamat kapatid. At dito sa church, syempre si Princess at si Jewel ay kasama natin dito. Okay, salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.